Sa video ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa spy cam or yung tinatawag na hidden cam. Parehas lang ibig sabihin yun. Number 1, i-define natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng spy cam. Pag-uusapan din natin ang mga gamit nito at iba't ibang klase ng spy cam. Ito ba ay nakakatulong or nakakasama pa? Legal ba ito o hindi? Especially sa mga installation or sa personal na pagkakaroon lang nito. Anong batas ang nakakasakop sa spy cam, especially sa mga installer na gusto mag-install nito? Panghuli, bibigyan ko kayo ng warning kung paano makakaiwas sa mga posibleng masamang idudulot ito sa inyo, sa atin in particular, mga babae man or lalaki, kung sakaling tayo ay papasok sa isang private or public na lugar gaya ng toilet, mga public transport vehicle, hotel room, etc. etc. Huwag kayong alis, babalik agad ako at pag-aaralan natin ang tungkol sa spy cam. Ano ba ang ibig sabihin ng spy cam? Ang spy cam ay isang klase ng camera na kagaya ng traditional na CCTV. Ito ay ini-install para makakuha ng mga video footage or photo images kahit walang knowledge or labag sa kalooban or walang consent ang kinukuhanan nito na tao or grupo ng mga tao sa isang lugar na private man or public place. Bago tayo magtuloy ay panoorin nyo muna ito ang mga iba't ibang klase ng spy cam na available ngayon sa market. Nabibili yan sa Lazada, sa Shopee, sa Alibaba, sa eBay, sa Amazon, you name it. Kahit ordinary tindahan sa Manila, may mabibilang kayo niyan. Panoorin nyo muna ito para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung itsura ng mga spy cam. Para pag gusto nyong i-detect ay madali nyong makikita. Ang susunod na pag-usapan naman natin ay kung ang spy cam ba ay nakakatulong. Nakakatulong siya kung gagamitin mo siya sa tamang pamamaraan. Number 1, sa personal security as regular CCTV. Siyempre, CCTV nga yan eh. Ibig sabihin,
nakakadagdag yan ng safety and security. Saan? Sa buhay ng tao, sa ari-arian, sa negosyo, sa bahay, whatsoever. Sa lahat ng may mga value na inaalagaan mo. Siyempre, CCTV investment yan. So, nagkataon lang pag sinabing spy cam, hindi siya exposed, hindi siya nakikita. Yun nga ang maganda minsan. Merong mga, alam mo na, yung mga gustong gumawa ng hindi maganda, pag nakita nila na may CCTV, medyo napipreempt kasi parang natatakot sila na baka mahuli sila. Baka kilala sila. Siyempre, baka minsan within the neighborhood lang sila, makakilala nga naman sila. So, hindi na sila mag-a-attempt kasi nakita nila may CCTV. Although, minsan meron ding matatapang talaga. Talagang kahit bahala na, kahit sila yung makilala, okay lang. Kahit makita sila ng CCTV, minsan tumatawa pa, parang pumupus pa. Hindi sila natatakot. Pero sa kasong pinag-uusapan natin ay tungkol doon sa spy cam. Siyempre, pagka spy cam na kinibit mo, ang ibig sabihin, parang most likely, parang gusto mong manghuli. Parang gusto mo na pumasok ang taong, sabihin natin, magnanakaw, para magkaroon ka ng ebidensya ngayon. Kasi hindi niya alam na meron palang spy cam doon. So, ibig sabihin, may potential na mahuli siya. Ngayon, ito isang example. Halimbawa, may negosyo ka. So, meron kang cashier, meron kahera. Minsan, yung iba, naglalagay ng spy cam para, alam na natin, pwedeng ang isang dahilan baka alam mo na, nangungupit siguro, pero hindi naman tayo nagbibintang, siyempre pinag-uusapan lang natin. In fairness naman doon sa mga kahera na talaga namang nagtatrabaho ng maayos at loyal sa kanilang mga employer. Siyempre, tayo dyan, saludo tayo dyan. Pero wala tayong magagawa, nagsasalita tayo sa pangkalahatan. Wala tayong tinutukoy na kung sino mang kahera or something. Basta, ang ibig sabihin, ang isang purpose niyan, ang isang pwedeng gamit ng spy cam ay para hindi malaman ng kahera na akala niya walang kamerang nakatutok sa kanya, meron pala. So, siyempre, negosyante ka, poproteksyonan mo lang yung negosyo mo. Kasi kung araw-araw may nawawala kang pera, bakit ka pa nagnegosyo kung parang akala mo kumikita ka pero nalulugi ka rin pala. Yung kinita mo, sabi, ang lakas naman ng bentahan, ba't nalulugi? Yung pala, nawawala din yung pera mo. Siguro kulang din sa proper accounting, sa internal control, pero that's beside the story. Kumbaga, pag spy cam, medyo nakakabawas. Kumbaga, assuming, nalaman na, may idea sila, yung kahera na, ay, hindi ko alam kung may CCTV dito, wala, hindi ko alam kung may spy cam o wala. Pero, kumbaga, kung nagkakaroon siya ng idea na meron palang spy cam doon, baka nakaka-preempt din. Wala, hindi natin masabi. Isang example lang yon. Ngayon, isang example pa nito yung halimbawa sa isang construction business. Merong construction company. Gustong malaman ng may-ari ng construction company na pumapasok ba yung mga tauhan natin, mga construction workers natin on time. Wala namang CCTV. Hindi nila meron palang spy cam. So, akala nila wala, papasok sila ng late. Tapos gusto susweldo ng kompleto. Late naman lagi, ang agang umawas. So, hindi nagtatrabaho ng maayos. Hindi nila alam may spy cam pala. So, isa yun sa pwedeng paggamitan ng spy cam na tinatawag. So, ngayon, ang isa pang example lang nga, ang binibigay ko yun naman tungkol doon sa halimbawa yung mga nani. Yung nani sa ibang bansa, dito sa atin, para kumbaga, ano bang tawag doon? Yung tagapag-alaga ng bata, yung yaya, yan. Ibig sabihin, minsan, siguro may nababalitaan kayo, minsan, pinapalo yung bata, ang bait-bait pagka nandyan yung magulang, pero pag umalis na yung magulang, siyempre magtatrabaho, kaya nga sila kumuha ng yaya. Pagtatrabaho na yan. So, may iwan ngayon si yaya at saka yung bata. Minsan, hindi pinapakain ng tama. Minsan, pinapalo, sinasaktan. Minsan, pinababayang mahulog. Minsan, kung ano-ano pinapakain, may nakita pa ako na medyo nadidiri ko. Hindi ko na ikukwento sa inyo. Pero, merong pinapakain hindi maganda doon sa bata. So, hindi sana madidiscover yun kung hindi nagkabit ng spy cam. Sa madaling salita, yung spy cam na yon ay nakatulong. Kumbaga,
kung walang spy cam, hindi siya na-discover. In a way, ibig sabihin, yung gamit mismo, sabi ko nga, yung tamang pamamaraan, yung gamit ng spy cam na yun ay magandang purpose. So, hindi naman masama eh. So, yun, medyo discriminatory lang doon sa yaya kung sakaling siya naman ay nagtatrabaho ng maayos. Pero once na na-prove naman ng may-ari ng bahay na talagang yung yaya ay nagtatrabaho ng maayos, baka malamang ma-increasean pa siya at regaluhan pa siya every time birthday o Pasko, ganyan. Ano lang, that's beside the point. Istorya ko lang yon. Ibig sabihin, maganda yung spy cam din. So, ganun din sa mga home for the aged na balitaan ko. Yung mga matanda, parang minamaltrato ng mga nag-aalaga. Ay palibasa, makukulit na. Kasi yung talagang pagmatandaan talaga, yung mga uliani na, may Alzheimer na, may dementia, talagang may pagkamakulit na talaga yan. Kung ano pinagagagawa, hindi yan sumusunod sa inuutos. Pag pinainom mo ng gamot, pinapakain, hindi talaga yan kumakain. So, parang natural na yon doon sa mga senior, mga elderly. Hindi naman yung elderly, yung mga nasa institution na, yun ang nasa home for the aged. Yun, pag nilagyan mo ng maraming nadidiscover ganyan, naalaman na sinasaktan, pinapalo, sinisigawan, pinapalo ng tabo, may nakikita tayong ganun. So, nakakatulong yung spy cam kasi nga, ano sila, nadidiscover eh. So, yun isa magandang paraan. Yun yung doon sa surveillance. Kasi yung number one kasi natin ay yung personal security. Sabi sabihin, pinoproteksyonan mo yung buhay mo, yung property mo, yung negosyo mo. Tapos yung sa surveillance naman, sinusubaybayan. Sa law enforcement nga pala, that's another thing. Ibig sabihin, sa law enforcement naman, pagka yung, especially yung mga halimbawa, sa mga police ganyan, siyempre meron silang mga hinuhuli ng mga tao. Kailangan nila ng ebidensya, kailangan nila ng equipment, mga device na ganyan para ma-trace nila at eventually mahuli nila yung kanilang hinahabol or hinahanap na krimen. Siyempre, minsan in doubt pa sila. Minsan pag dinala nila sa court at ihahabla na nila, natatalo pa minsan ng pulis kasi kulang sila, wala silang ebidensya. So, ang alam ko itong mga ganitong klase ng evidence, hindi ko alam kung may ruling tungkol doon, hindi naman ako abogado, pero parang pagkakaalam ko, nakakatulong. Hindi ko alam kung not admissible, may sinasabi kasing gano'n na pagka yung illegally obtained ang mga footage, ay parang hindi yata tinatanggap. Siguro kung may makakapanood dito ng abogado, baka pwedeng mag-comment kayo at i-enlighten nyo kami kasi hindi naman talaga kami abogado. Pero sa pagkakaalam ko, yung mga footage na ganyan na nakuha ng mga law enforcement agency, kasi parang ano yan eh, parang considered yung mga bags na kinakabit, ganyan, mga illegal wiretapping, ganyan, minsan nababaligtad pa yung pulis, kawawa naman. Walang masyadong batas na masyadong pumoprotekta sa pulis din. So, ibig sabihin, sa law enforcement, ay ginagamit nila. Pero nakakatulong talaga kasi nagkakaroon sila ng idea na minsan yung kanilang iniisip na ano kaya, totoo kaya itong drugs kaya ito. So, pag nalaman nila na, ay, totoo pala, drugs pala, yun, nakakatulong talaga. So, pero pagdating sa court, I'm not sure, hindi ako 100% na kung itong ano. Pero siguro gagawa tayo ng another vlog tungkol doon, baka mag-invite tayo or kakausap tayo ng abogado at hihingi tayo ng opinion sa kanila at para malaman natin kung ano talaga ang masasabi nila tungkol doon sa mga ebidensya na obtained through the use of mga yun nga tinatawag na mga spy camera. Next is yung espionage naman. Yung espionage kasi is very controversial kasi ganito yan yung halimbawa ito, para napakagandang example ito, CIA tsaka KGB, huwag natin salim bansa natin, wala naman tayong spy eh. Ang CIA, most of the times, ay parang, yung iba dyan, meron silang, kung tawagin ay, espionage work, meron sila. Buong mundo yan, buong mundo, yung CIA. So, ibig sabihin, ikaw, CIA, kunwari, hero ka doon sa bansa mo, sa Amerika. Pero doon sa, sabihin nating Russia, o kaya,
Korea. Pag-uusapan lang natin ito na may matagal nang nangyayari, kinukwento ko lang. So hindi ako gumagawa ng istorya, matagal nang nangyayari to. So ibig sabihin, kung CIA ka, hero ka doon sa bansa mo. Pero doon sa counterpart na bansa, hindi ka hero. Kasi once na nahuli kang nag-iispiya doon sa bansa na yon, ay enemy of the state ka. O balik rin naman natin. Kung kunwari, KGB naman, o di siyempre hero ka sa mga Russian people, sa mga Russian government. Pero pagdating sa US, nahuli ka na nag-iispiya ka, ganun din. Enemy of the state ka rin ng US. So sa Korea, hindi ko alam kung meron silang spy. Sa China, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Basta tayo, may knowledge tayo, may CIA, nag-exist, may opisina yung mga yan, may headquarters yan sa US. Gandun din naman ang KGB. Napakatagal ng panahon. Early World War II pa yata, meron na yata eh. So, ibig sabihin, hindi na yun bago. So, nagkukwento lang ako kasi itong spy camera ay ginagamit na nilang matagal. Matagal ang panahon, 1950s pa, ang alam ko. Meron ng yan, may mga camera, mga analog pa nga nung una. Ngayon kasi digital na. So, yun, very controversial lang yung tungkol do sa espionage. Yun lang masasabi ko. Pero, speaking with spy camera, ginagamit nila ito. So, hindi ko masabi kung legal or legal kasi ang bansa na pinag-uusapan natin ay kung sinong nakakasakop doon sa batas na yon, doon sa lugar na yon, sa area na yon. So, kung yung harmful or helpful ay helpful siya kasi nga nakakatulong. Pasensya na kayo, naubos na yung ating oras. To be continued, masyado na kasing humahaba. By the way, natapos tayo doon sa kailan nagiging harmful ang epekto ng spy cam sa atin. Siyempre, pag ginamit mo yan sa maling pamamaraan. And most likely, alam ko na, naglalaro sa isip nyo, ginagamit yan sa voyeurism. Kaya nga sa susunod na upload natin, itutuloy natin yan. Siyempre may continuation, hindi maring hindi. Pag-aaralan natin yung tungkol doon sa Republic Act number 9995 na naging batas noong 2010. Pinirmahan niya ni President GMA, ang otherwise known as Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Yan ang pag-uusapan natin. Kailan magiging legal, kailan magiging illegal ang pag-install ng spy cam. Siyempre, magtataka kayo, bakit available sa mga tindahan? Pag-aaralan natin yan, bakit hindi sila hinuhuli kung nagdebenta sila ng spy cam. Pag-aaralan natin, pag-uusapan natin yan. And yung warning na pinangako ko, hindi ko naman sinasabing 100% na mapiprevent natin yan. At least, ma-minimize, malaking mabawas, makaiwas tayo para hindi tayo mabiktima. And further, kung talagang may oras pa tayo, pwede nating lagyan ng part 3 yan at ipapaliwanag ko naman sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-detect, pag-spot ng spy camera, lalo-lalo na doon sa mga mahilig magbiyahe, sa mga hotel, motel, sa mga public places, CR, naman, lahat ng lugar na posible paglagyan ng mga spy cam. Ay tuturuan ko kayo kung paano ma-detect. Meron tayong ginagamit na gadget, ipapakita ko sa inyo. Merong technique, merong procedure, merong ginagawa kung paano. Basta ituturo ko sa inyo. Abangan nyo yung most likely part 3 yun. Pero kung may oras tayo ng part 2, baka hanggang part 2 na lang. Kaya abangan nyo yung susunod na video natin, part 2. Ngayon, sa mga, kung nag-enjoy kayo sa video natin, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, yung hindi pa nakasubscribe, yung i-click nyo yung notification bell para sa susunod na video na notify kayo. Mag-comment kayo, makipag-engage kayo, magtanong kayo. Kung kayo may tanong sa akin, pinipilit ko na masagutin sa abot ng aking makaya. So yun, hanggang doon na lamang. Sana sa susunod na video ay nandyan pa rin kayo. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa channel na ito. Sa Dawa, siyempre sumusuporta sa akin yan. Maraming salamat sa inyo. Good night.